Hello. Ay, ang mensahe ngayon ayon sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 15. Sabi dito, "Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng kahagya na ay mag-aani naman bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana." Pag sinabi kong bahagya na, kumbaga, kunti o kakarampot. Kapag naghasik naman ng sagana o marami, siyempre, may aanihin ka rin marami. Para din naman yung pagtatawin. Pag maliit lang yung pilapil mo, siyempre, yung aanihin mo, dipindi lang sa laki. Kapag malapat naman, siyempre, marami rin yung aanihin. Ngayon, kung mapapansin natin, bakit po ito sinabi ni Apostol Pablo? Kasi po, itong sulat na ito sa mga taga-Corinto, ang Corinto po kasi isla siya na sakop ng lalawigan ng Macedonia. Kumbaga, yung pinaka-proper doon sa may bantang taas sa Filipos, nandoon yung mga taga-Macedonia tinatawag. At sa baba naman yung mga taga-Corinto. Kumbaga, tawiran lang sila ang mga tao. Kaya, kumbaga, habang nangangaral si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, meron doon mga galing sa kabilang sa Macedonia na, kumbaga, nauna nang galing doon ng si Apostol Pablo. Kumbaga, yun lang yung na susupply upang ang ministeryo ni Apostol Pablo na may pangaral ang Ebanghelyo sa mga taga-Corinto, ito po ay magkaroon ng pagpapatuloy. Kasi po, parang lumalabas yung mga taga-Macedonia, sila yung nagpipinance. Para yung ministeryo ni Apostol Pablo ay magpatuloy. Pero po si Apostol Pablo, kung titingnan po natin, ayaw niya na siya'y kinakawakan o kinakabagan. Kaya ang naging trabaho na niya, manggagawa ng tolda. Gusto niya, nagtatrabaho din siya sa kanyang sarili para hindi siya maging palabunin. Kumbaga, ang ginagawa niya, pang sarili, ayaw niya maging pasaning ng iglesia. Ito po, kaya po ang pinaliwanag niya si Pablo, kapag naghasik ng bahagya, bahagya rin naman ang aanihin. Kapag naghasik ng sagana, sagana rin ang aanihin. Kaya ang itinuro niya, habang siya yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, bagamat ito'y idinaan niya lang sa sulat noon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Iniikayat niya ang mga tao sa Corinto na magbigay. Kasi po ang pagbibigay, isa po yung gawang mabuti. Pero sa pagbibigay, kumbaga meron siyang tinatawag na management. Halimbawa, sa ating sarili, meron tayong nakita ng mamamalito. Ngayon, pumasok sa ating isip ang magbigay. Meron tayong pagpapasya sa ating gagawin dahil yung ibibigay natin, habang hawak pa natin yan, nasa poder pa natin, meron tayong kakayahan magpasya kung ibibigay natin o hindi. At kapag yan ay nabitawan na natin at naibigay, wala na sa ilalim natin ang kapangyarihan doon sa ibinigay natin. Nandun na po yun sa tumanggap. Kaya po, kung titingnan po natin dito, sabi ni Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kaya po ang puso ang magpapasya sa pagbibigay.
Nasabi, huwag mabigat sa loob. Ibig sabihin, pusang loob. Kung ano yung udyok ng puso na kaya natin ibigay, na hindi natin hahanapan, na kumbaga sa pagbibigay na yan, hindi na pwede natin tanongin saan kaya nagamit. Kasi po, papunta na yun sa ministeryo. Kaya, ang ginawa na po si Pablo, sinabi niya, huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan. Ito po yung ginagawa ng mga ibang iglesia. Ngayon, pag sinabi po lang ikanan ng isang haligi, pipilitin yung member para magbigay. Ito na yung sinasabing o dahil sa kailangan kung ano yung kulang sa kahilingin. Hindi. Sabi dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya po, sa mga magbibigay o magkakalob, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng ministeryo o salita ng Diyos, dapat po, meron dapat tayong kasayahan na dapat itong pagbibigay nito magamit sa tamang pamamaraan na walang iba. Mas marami pang mga tao ang makasumpong ng Ebanghelyo. Marami pang tao ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. At marami pang tao ang maligtas, makilala ng lubusan ang Diyos, at sila'y magbalik mula sa kanilang pagiging isang makasalanan. Sila'y muling bumalik sa Diyos. Yun po yung pinaka-ministeryo ng Ebanghelyo. Ipalaganap ang Ebanghelyo. Dahil yan po ay kasukuan o sinabi ng ating dakilang Panginoon na humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng tinatay. Kaya po, kung titignan po natin dito, ang ministeryo ay isang parte na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Siyempre, mayroong tagapakinig. At yung mga tagapakinig ay hinihikayat naman para sa pagbibigay. Nang sa ganon, tuloy-tuloy lang yung ministeryo. Hindi ko kailang meron lang budget sa tamat. Kagasting, kapag wala na, tigil na naman. Dapat tuloy-tuloy po yan ang Ebanghelyo. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipasisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Para po siya maging happy. Na kumbaga, halimbawa, first time mo nagbigay, tapos yung pagbibigay natin masaya, pwede pa tayong makaulit. Kasi sabi nga, magsipanagana, ibig sabihin tuloy-tuloy. Hindi lang isang beses gagawin. Gaya na nasusulat, siya nagsabog, siya nagbigay sa mga dugha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Kaya po titignan po natin dito, ang Diyos mismo ang nagtatalo maging sa mga mayayaman na o sa mga dukha ng lahat ng pangangailangan. Siya po ang ating supplier. Siya po ang taga-provide ng lahat ng ating mga kailangan. Kaya po, hindi tayo patukulangin. Pero lamang ang tao, meron po kasing isang kasipan na minsan nadadala tayo ng tinatawag na panghihinayang. Na dapat sana nakagawa na tayo ng kabutihan para may nagtutulak sa ating isip na kung gawin niya, parang nagkakaroon ng pagdududa. Pero, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa oras na tayo ay magbigay ng sang-ayon sa ating mabuting puso, sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kung pinananahanan ni Kristo ang ating puso, ang gagawin natin, puro kasayahan, puro kabutihan. Dahil siya po ang nananahan sa ating puso. Siya ang nag-uudyok upang gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pero, kung wala Diyos
Kristo, wala yung Espiritu Santo sa ating buhay, palaging may computation. Palagi tayong hinahanapan. Dahil po, ang mangyayari po din, sarili po kasi natin pagpapasya. Pero kung pinagaharian tayo ni Kristo, ang ibibigay natin po bukas sa ating kalooban. Walang sumba. Sabi dito, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Ito po. Kaya kung hindi tingnan po natin, hindi sample na lang natin yung mga magtatanim. Siyempre, kung ikaw ay taga-provide ng pagkain, kinakailangan mo muna magsakripisyo para maghasik. At sa kapanahon na, ikaw ay mag-aani. At sa pag-aani yan, pwede ka na naman maghanda in preparation sa sunod na pag-ahasik na ihiwalay mo ngayon yung inani mo upang ihanda sa susunod na pag-ahasik. Ganun po. Merong preparasyon. Kumbaga, hindi ibig sabihin na nagbigay ka ngayon, tapos na. Meron na naman yung paghahanda para sa susunod. Na dapat, maging tuloy-tuloy, magsipanagana ang gawang mabuti. Yaw nang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahan loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya po, ang nasabi dito ni Apostol Pablo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ang mga tao sa pamamagitan ng ministeryong ginagawa ni Apostol Pablo nagpapatuloy sa kanilang pagbibigay ng mga tanong ay kailangan nila magpasalamat sa Diyos. Kaya kung titignan po natin, ang tanong, si Apostol Pablo ba talaga ang tumatanda ng abuloy? Hindi po. Meron siyang mga tao na hinira para humawak ng abuloy. Dahil kahit na si Apostol Pablo, hindi niya ginawa na tumanggap ng abuloy, kundi meron siyang hinirang itinalaga ng mga tao upang tumanggap ng abuloy. Ang gawain niya lang, ministeryo, ipangaral ang salita ng Diyos. Pero, kung ang ating paggawa, lalo-lalo na yung pagbibigay ng abuloy, nakikita natin sumasagana. Mas lalo pang napapalawat yung ibanghilyo na nararating ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tunay nga po na kahit ikaw man, tayo man, o yung pangaral, sabay-sabay tayong magpapasalamat sa Diyos. Dahil po, nagkaroon ng bunga yung ating mga panalangin, yung ating paggawa ng kabutihan, yung pagbigay natin ng mga abuloy. Ano sabi nito? Sapagkat ang pananasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal. Ibig sabihin, yung paglilingkod, yung pananasiwa sa paglilingkod, ito na yung mga tao na gumaganap ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maging yung mga nagbibigay ng abuloy, hindi lang siya nagtatakip ng pangangailangan ng mga banal. Katulad ngayon, meron ang mga bihigulo, kinakailangan ng transportation, kinakailangan ng pamasahe o gasolina. Hindi ka makakarating sa isang lugar kung wala kang gagastahin. Noon, dahil maliit lang naman yung Macedonia, pati yung Pilipos, at sa kabila noon, maging yung Corinto. Pero, ang tao noon ay kaya pang lakarin. Dahil saan pumunta, patuloy na nanangaral ng salita ng Diyos. Pero ngayon, dahil makabagong panahon na, medyo high-tech na. Ang ibang video ngayon, pwedeng makarating sa ibang lugar. Through online, sa television o radyo. Kaya mas madali na po ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayon. Unlike dati, na man-to-man, kinakailangan man mismo yung presensya ng tagapag-aral ng salita ng Diyos at ganun din yung mga tagapakinig. Kung baga,
imposible. Dahil po sa makabagong teknolohiya. Kaya po, kung titignan po natin, hindi po yan sa pangangailangan lang ng mga banal, kundi sa ministeryo. Dahil po, ang Ebanghelyo ay isang pamamaraan na kung saan ito po ang nagbubukas ng kaisipan ng bawat isa. Kaya ang nangyayari po niya, halimbawa, ipinangaral sa Macedonia, nabuksan ng kaisipan, nagbili sila ng mga abuloy para ipangaral naman sa Corinto. At yung mga taga-Corinto naman, nabuksan naman ang kaisipan nila, sila naman ang magtutusto. Kumbaga, mas lalong dumarami yung nagbibigay ng abuloy. Kumbaga, hindi yun para yumaman, para mas lalong itanyag ang sarili ng tagapangaral, kundi mayroong ministeryong ginagampanan. Kumbaga, ito na yung kautusan ng ating dakilang Panginoon na humayo kayo sa buong sanglibutan. Kaya kung titignan natin ngayon, maging iba-iba man ang mga lahi, wika, lipi, ng mga tao, wala na pong imposible na hindi makarating ang salita ng Jesus. Siyempre, halimbawa, nangangaral ka ng Ebanghelyo, Tagalog, pagdating doon sa ibang lugar, meron din tagapangaral doon kung ano yung lipi o bansa, meron din yung tagapangaral na sinuko. Kung baga, nagsanga-sanga na yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Naman, minsan nagagamit yung pangangaral ng salita ng Diyos na ginagawa upang maging isang pamamaraan ng pagpapayaman. Yan po yung hindi mabuti. Dahil, kumbaga, yung kabigatan na dapat sana madayahin yung ginawa niya Apostol Pablo na siya'y nagtatrabaho para sa kanyang sarili para itaguyod yung mabuhay, ang nangyayari, pati yung pangangaral ng mga Ebanghelyo sa panahon ngayon, ginagawang parang sapilitan. Para yung tao magbigay ng magbigay. Minsan ginagamit na nga yung nasa Malakias. Kung titingnan po natin, exclusive lang yun sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Yung mga hindi kasama doon, tayo, katulad natin, malayo tayo doon sa Israel, hindi po tayo kasama doon. Kaya tayo, sinasabihan naman dito, yung nakasulat dito sa Corinto, yung pagbibigay ng maluwag sa loob. Hindi na yung typing, may kapo, kukumputin mo, sa kamo ibibigay. Kundi, kung ano lang yung ikapasya ng ating puso, yun po ang ating ibibigay. Palibasa, sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryo ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambas sa kanila at sa lahat. Ibig sabihin, malaki po pala yung nagagawa ng ambagan o abuloy. Kung ito'y ginagamit ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos, kumbaga sa tamang pamamaraan. Kasi po, siyempre lumalawak yung lugar na papupuntahan ng Ebanghelyo. Siyempre, pati yung tagapangaral nagdadagdag din. Hindi ibig sabihin, susunuhin lang ng isang taong tagapangaral. Siyempre, dahil lumawak na nga, meron naman yung ibang tagapangaral. Yung natuto na rin ng pangangaral. Hanggang sa patuloy na lumalawak ang nasasakot ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasama po yan sa kagandahan mo. Samantalang sila rin naman, sa panalangin tungkol sa inyo, ay nananabik sa inyo dahil sa sagalang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayon. Yun po yung hindi napapansin ng mga tagapangaral. Na mas lalo pang pinagpapala yung mga tao may usilang ng puso. Yung mga tao, ang intention walang iba, makahikayat ang mga tao upang sa ganun marami pa ang maligtas. Kapag yun po ang ginagawa ng tao, na ang pinaka-purpose lang, kaya pala tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi para sa pagsisisi lang, kundi dapat tayo
tayong lahat ay mapabago ang ating pagkatao. Kumbaga, tayo tinuturuan tumalikod. Kung dati, puro kadiliman ang ating nilalagaran, dapat makita na natin yung kaliwanagan. Kaya po, ang Ebanghelyo ay napakabala. Dahil ang salita ng Diyos mismo ay may kapangyarihan upang baguhin ang isang tao. Naging yung sinalakihan man niyang pamantayan sa buhay. Yung nakasanayan niyang habit o pamamaraan o pagiging isang tao dito sa ibabaw ng salita, kaya kong baguhin ng pangaral ng ibang Pilipino. Ibig sabihin, binubuksan ang kaisipan ng isang tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Lalo-lalo na kapag iyan ay tinanggap ng ating talinga, pwede kong baguhin ang ating mga pagkatao. Kaya salamat sa Diyos dahil sa biyayang ito na di masayo, ipinagkakaloob po sa atin ang kanyang pagpapala. Hanggang dito na lang po ako. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Siya po ang makapagbibigay at makapaglulunas sa lahat ng ating mga karamdaman, sa lahat ng ating mga kahilingan. Siya lang po ang magkakaloob niya. Tanging nasa Kanya lang ang kasakutan sa lahat ng ating pagkakaloob. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa bawat isa.